Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Ganitong basahan yung ginagamit ko sa kusina dahil kahit mabasa nga siya, hindi siya makakadulas. Rubber na kasi yung ilalim nito mga mare at dahil madalas nga nababasa dito sa may bandang lababo, kaya ganitong basahan talaga yung ginagamit ko dito. Ang mura lang yan at marami pa rin yung ibang kulay na pwede yung pagpilian. At nag-order lang din pala ako ng bagong airtight container na paglalagyan ko ng gatas at Cerelac ng batang maliit. Nagandahan kasi ako dito mga mare dahil naman magnet tong scoop niya dito sa may takip. Kaya hindi siya madidikitan ng gatas at hindi siya makalat kapag ginagamit. Siya kung meron kayong bet dyan, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. Ginagabihan naman pag uwi ng asawa ko galing trabaho, pinakabit ko na rin sa kanya yung bagong blinds na pinadala sa amin. Sakto nga mga mare dahil nagtatastas na rin talaga yung gilid nitong lumang blinds namin. Tapos naputol na din nga yung tali nito at niremedyohan ko na nga lang. Matagal na din talaga namin tong gustong palitan at buti na nga lang meron nang nagbigay kaya hindi na namin kailangan pang bumili. Eto at pinagtatanggal lang muna namin yung mga nakapatong dito sa ibabaw ng Durabox para hindi malikabukan. Kailangan lang kasi uli magbarena ng panibago dahil mas malapad nga yung blinds na ilalagay namin ngayon. Meron ng kasamang Torx, tornilyo at bracket yung blinds at napakadali lang din naman niya ikabit. Para sa akin kasi mas gusto ko talaga yung ganitong blinds kaysa sa kortina dahil madali nga lang to linisan. Marami pa yung available colors mga mare kaya kung bet nyo rin ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. At eto nga pagkatapos ng mahabang araw lambingan time naman kami nitong batang maliit. Kinabukasan naman nga mga mare, etong ilalim ng lababo naman namin yung aking next project. Hihirapan kasi talaga akong magwalis dyan dahil meron ngang nakaharang na kahoy sa ilalim. Ang ginagawa ko na lang, dyan ko na lang din sa ilalim dinadokot yung dumi. At dahil medyo hassle nga siya gawin palagi, kaya napagdesisyonan ko na talaga na ipatanggal na lang yung kahoy, pati na rin yung pintuan sa ilalim. Yan nga, nagpatulong lang din ako dito sa kapatid ko na tanggalin yung pintuan dito sa ilalim. Etong wallpaper bricks na lang yung gagamitin ko dito dahil medyo sira-sira na rin yung dingding. Kahit pinturahan ko kasi yan, hindi pa rin maganda tignan dahil medyo sira-sira na nga. At dahil medyo nahihirapan na din nga ako mag-video dito sa ilalim mga mare kaya for the transition na lang muna ulit tayo. So, diba medyo umaaliwalas na siya ngayon kumpara kanina. At para sa sahig naman nag-order lang ulit ako ng ilang pirasong vinyl tiles. Etong binili ko nga kakulay lang din ng sahig namin. Tina nga lang at meron pa rin silang ganitong kulay na stock. Sa mga nagtatanong yung sahig namin dito sa bahay vinyl tiles. Ako lang din yung nagkabit niyan dati at halos 1 year na nga maayos na maayos pa din. Etong binili ko nga kasi yung makapal na kaya hindi siya kagad nasisira. Sabay lang kami ng kapatid ko na nagkabit ng ganito dati pero yung kanila nga nasira na. Kaya kung bibili din kayo ng ganito I suggest na makapal na yung bilhin nyo para pang matagalan. Ayun nga, natapos ko na pala ikabit yung vinyl tiles dyan at eto nga kinakabit ko naman yung kortina. Gumamit lang ako dito ng tension rod tapos etong kortina naman na-order ko lang online. Meron kayo nagustuhan sa mga ginamit kong pang makeover ngayon, ilalagay ko na lang din lahat ng links sa comment section. Sa eto nga mga mare, mas nagustuhan ko talaga ngayon yung bagong ayos nitong ilalim ng lababo namin ngayon. Mas madali na nga kasi kumuha ng mga gamit ngayon dito at mas madali na rin siya linisan. Tapos mas umaliwalas na rin nga siya ngayon at mas luminis na rin siya tignan. Eto nga at natapos na rin kaya tingnan na natin yung before and after. O diba, kayang-kaya talaga natin magpaganda ng bahay kahit on a budget lang. O siya, paano mga mare? Ayun lang muna ulit for today.